Sige po, patuloy po kami samahan mamawid sa Panginoon at patuloy po natin alalahanin ang bawat kamanghamanghang ginagawa po ng Diyos sa atin sa araw-araw. Hallelujah.
na-bless sa buong isang linggo na binigay sa atin ng Panginoon. And naniniwala po ako na yung bawat araw na pinagkakaloob sa atin ng Lord, binibigyan niya tayo ng panibagong pag-asa, mga pagpapala, at mga solusyon sa kung ano man yung mga problema na meron po tayo. And ngayon pong linggo na to, ang Lord, napakabuti niya, napakadakila niya, makapangyarihan siya. Kasi mga bagong salita or mga katotohanan or kapangyarihan niya, lagi niyang nire-reveal po sa atin. And sa oras po na ito, may gusto po akong ibahagi sa inyo patungkol sa Panginoon, kung gaano siya makapangyarihan. Sabi nga po sa title ng message po na to, No Testing Allowed. Ano po ba yung gusto kong sabihin dito? Ano yung gusto ng Lord na pag-focusan po natin dito? Ito po yung mga bagay na pag sinabing yung testing na mali po, sa maling kaparaanan. Yung susubok na sa Panginoon or sa ibang tao, pero ginagamit natin sa mali. Yung ginagawa lang natin biro, yung ginagawa lang natin kalokohan na minsan kahit hindi naman na tama o hindi na magandang pakinggan, especially kapag patungkol na po sa ating Panginoon. And then, kung babalikan nga po natin yung mga nangyari din kay Jesus noong panahon dun sa Biblia, di ba, sa Mateo 4 nga po, dito binanggit kung paano tinukso ni Satan si Jesus. Kung ano-ano yung mga sinabi ni Satanas kay Jesus na gustong gawin o ipagawa ni Satan mismo sa ating Panginoon. Di ba katulad nga po, yung sabi nga gawin mong tinapay yung mga bato, purihin mo ako, yung mga ganun po na temptation. Pero alam niyo po ba na yung mga bagay niyo, yung mga in-offer ni Satan kay Jesus, para lang matukso niya mismo si Jesus, alam niyo po ba na none of them work? Ibig sabihin, sa lahat po ng yun, hindi po yun nag-work kay Jesus. Hindi yung sinunod ni Jesus. Nakakatuwa nga po kasi si Lord, never siyang nagkamali. Ang Panginoon, never siyang nagkasala. Napakabanal ng Panginoon. Napaka-pure ng Panginoon. Yun yung magandang example na dapat din po nating makuha. Na dapat nating magawa. No? Sa lahat nga ng pagsubok na yon, hindi nagtagumpay si Satan. No? Kasi si Satan talunan na siya matagal ng panahon. Bakit? Anong ginawa ba ni Jesus ng panahon? Nilabanan niya si Satan sa pamamagitan lamang ng scripture. Anong salita ng Diyos? Hindi nakipaglaban si Jesus ng one-on-one, sapakan, hindi po ganun. Kundi mismo nilabanan niya sa pamamagitan na ng salita. Kasi yung salita po, yung Biblia na meron po tayo, yan po ay totoo. Buhay at mabisa nakikilos po sa buhay natin. Lahat po na nakasulat sa Biblia ay salita ng Diyos, hiningahan ng Diyos. At lahat po yan ay powerful. May kapangyarihan po ang salita ng Diyos, may authority. At sa bawat sinasabi lang ni Jesus, hindi nagtagumpay mismo si Satanas. And then yung word nga po na susubukan, kasi sinabi dun ni Jesus, diba, yung sa Mateo 4 verse 7, sabi niya doon, ngunit sumagot si Jesus, nasusulatin naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Yung word po na to, kasi yung huwag mong susubukin, minsan kasi, lalo na tayo, mga anak ng Diyos, o tayo na mga tao, sinusubok natin yung Lord, minsan sa maling kaparaanan na po. Tinitest na natin yung Panginoon kasi may gusto lang tayong patunayan, or may gusto natin makita na may patunayan yung Panginoon sa atin. Kumbaga nagbibigay tayo minsan ng condition sa Lord. Di ba kunyari, may nag-invite sa atin na umattend ng church or umattend ng isang Bible study, ng prayer meeting, pero ang lagi mong sasabihin, pag binigyan ako ng trabaho ng Lord, sige, sa ako aatin. Kapag
pinagyaman ako ng Panginoon, na sinasabi mo, sige, sasama ako sa'yo. Kailangan ko munang makita na totoo yung Diyos na pinaglilingkuran mo bago ako sasama sa'yo. May mga ganun po. And alam ko po naranasan din po natin yun. Pero mas mahirap po kung mismo tayong mga Kristiyano na sa ating pananggagaling ng mga ganun. Na tayo pa mismo yung sumusubok lang din sa Panginoon. Minsan kasi sinasabi natin, oh Lord, kung mahal mo talaga ako, gawin mo nga ito sa kailan. Kung mahal mo talaga ako, Lord, bakit di mo ako bigyan ng maraming pagkain? Kung mahal mo nga ako, Lord, pagpikit ko, dapat mamaya-maya pagdilat ko, mayaman na ako. Kung mahal mo ako, Lord, gawin mo nga ito. Kung mahal mo ako, gawin mo nga iyan. And minsan po, worse pa, yung pinapagawa natin sa Panginoon. Na sometimes gusto natin, minsan kasalanan natin, gusto natin itago pa ng Lord. O Lord, may pagkakamali ako nagawa ngayon, pero Lord, itago mo ako Huwag mo hayaan na i-reveal. Huwag mo hayaan na pagalitan ako Hindi ako karapat-dapat na pagalitan. Hindi ko deserving mapagalitan. Lord, kalimutan mo na lang yung kasalanan ko pero hindi ako magsusorry sa'yo. Kasi hindi ko naman yung sinasadya. Alam, nangangatwiran ka pa, ang dami mo pang gustong sabihin sa Lord. No? Pero yung Lord hindi niya deserve yun. Yung Panginoon, tandaan po natin, wala siyang dapat patunayan sa'yo. Matagal na niya napatunayan lahat nang mamatay siya sa cross para sa mga kasalanan natin. Pinatunayan na ng Panginoon kung gaano Kanya kamahal, kung gaano niya tayo kamahal. Simula nang inalay niya yung buhay niya para sa'yo. Pinatunayan ng Lord na simula nang mamatay siya sa cross, kasama ka doon. Kasama ka sa pinag-alayan niya ng buhay. Kasama ka sa minahal ng Panginoon. Kasama ka sa pag-ibig na walang kondisyon ng Panginoon. Hindi mo na kailangan laging i-challenge yung Lord sa maling kaparaanan. Kasi minsan, ang dating na lang, pinaglalaroan mo na lang siya. Nababastos na natin yung Panginoon. Nawawala na yung respeto na dapat binibigay natin sa Panginoon. Kasi challenge mo na lang siya para maging katuwaan. Kasi may gusto ka lang makita, may gusto ka lang patunayan. Hindi tayo yung mga Kristiyanong to see is to believe. Hindi tayo yung mga ganong Kristiyano. Tayo yung mga anak ng Diyos na kahit hindi natin nakikita, naniniwala tayo. Especially pagdating sa Panginoon. Kahit hindi natin nakikita yung Lord, naniniwala tayong buhay ang Panginoon. Naniniwala tayo na tunay at totoo na kumikilos ang Lord sa buhay natin. Isa na po dyan yung hininga na meron tayo. Alam niyo po ba, yun yung himala na binibigay ng Diyos sa'yo araw-araw. Actually, pwedeng kunin na lang yan ng Lord. Pero binibigyan ka niya ng buhay kasi binibigyan ka niya ng marami pang chances para lumapit sa Kanya at magpasakop at tanggapin siya. Yun ang gusto ng Lord na makita natin. Hindi yung kung ano-ano yung sinasabi mo sa Kanya, kung ano-ano yung gusto mong ipagawa sa Lord. Tandaan mo natin, matututo tayong magtiwala sa Lord, maghintay sa mga bagay na kaya niyang gawin dahil alam niya ang lahat ng bagay. Gusto mo lang pala ng pagkain, edi humingi ka sa tamang paraan. Lord, bless me. Panginoon, nakikita mo kung ano yung kalagayan ko. Panginoon, nilalapit ko sa iyo yung buhay ko. Pagpalain mo po ako. Hindi yung napaka-rude mo pa. Sige nga, Lord, kung totoo ang buhay ka, sige nga, bagsak mo nga yung pagkain nito. So, kumain Lord, sige nga, kung totoong tunay ka ng Diyos, kung talagang niligtas mo nga ako sa kasalanan, sige nga, Lord, palparin mo nga ako. Bigyan mo ako ng maraming pera, Panginoon. Tinawag mo pang Lord. Tinawag mo pang Panginoon kung gano'n lang yung sasabihin mo. Tandaan mo natin, yung mga bagay na gusto natin makuha, actually, kayang ibigay yan ng Lord.
Pero tinitignan niya lagi yung motibo ng heart natin. Baka kasi puro basura, puro wrong motive lang pala yung tumatakbo dyan sa heart mo. Kaya gusto mo yung mga bagay na yan. Kaya gusto mo na hingin sa Panginoon. Matuto ka na maghintay sa tamang bagay. Sabi nga, at para maiwasan mo yung mga bagay na yun, maiwasan mo na tuksohin din si Jesus, maiwasan mo na kung bastusin yung Panginoon. Bakit kaya minsan ginagawa mo yun? Kasi number one, hindi mo yata kilala yung Lord. Kaya sa number one, sabi, kilalanin mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Kilalanin mo yung Panginoon. Panginoon na nag-ari ng buhay niya para sa iyo. Panginoon na nagligtas sa iyo. Kilalanin mo yung Diyos na kasama mo araw-araw. Kilalanin mo yung Diyos na minamahal ka kahit hindi ka kamahal-mahal. Kasi ito ay para matulungan ka na malaman kung gaano makapangyarihan ng Diyos. Kung kikilalanin mo siya araw-araw, malalaman mo na yung Panginoon napaka-makapangyarihan pala niya. Na yung Panginoon wala palang imposible sa Kanya. Na yung Panginoon, kaya niya palang gawin ang lahat sa iyo. Basta marunong ka maghintay, marunong ka magtiwala. Tandaan mo kung may ginagawa yung Lord, may ginagawa ka rin. Marami siyang pangako ang Panginoon, pero gusto ng Lord, magtiwala ka, yun yung gagawin mo. Manampalataya ka, yun yung gagawin mo. Magtiwala ka sa Lord na in the right time, ibibigay niya, ibibless niya sa'yo, yun yung gagawin mo. Yun yung work mo bilang anak ng Diyos. Sabi nga, ang Panginoon, makapangyarihan. God is omnipotent. Sabi nga sa Awit 33 verse 6, sa utos ni Yahweh, nalikha ang langit, ang araw, ang buwan, talang maglilit. Gawin po ninyo, nakita po ba natin yon? O nabasa po ba natin na sa bawat sinasabi lang ng Panginoon, na-create yung kalangitan, nalikha yung araw. Ganon makapangyarihan ng Lord. Sa mundo po na mayroon tayo, wala pong makakagawa, walang makakapantay sa ginawa ng Panginoon that time. Even ikaw, hindi mo kayang gawin yun. Wala tayong kapangyarihan katulad ng power ng Panginoon. Nakita po natin na kung kikilalanin mo yung Lord, malalaman mo makapangyarihan pala siya. At kung kikilalanin mo pa yung Lord, malalaman mo na ang Panginoon ay faithful. Hindi siya nagbabago. Ang Panginoon, kahit na maging sino ka pa, kahit ano pa yung gawin mo sa Kanya, hindi siya nagbabago. Mananatili siyang tapat. Never siyang sumisira sa mga sinasabi niya. Kaya sabi nga sa Deuteronomy 7 verse 9, kaya't pakatandaan ninyo si Yahweh na inyong Diyos, at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ikasanlibong salinlahi. Yung Panginoon, kahit na hindi mo deserving ang mahalin, kahit na feeling mo super makasalanan ka, feeling mo napakadumi mo, pero yung Lord, kayang-kaya ka niyang linisin. At yung Lord, never siyang magbabago. Unchangingly too. Hindi siya magbabago, kundi yung Panginoon, kahit sino ka pa, kahit hindi mo deserve na mahalin, yung Lord mamahalin ka niya. At yun yung araw-araw na ibibigay niya sa'yo. Mamahalin ka niya araw-araw. Papakita niya sa'yo araw-araw kung gaano siya makapangyarihan sa buhay mo. Ang gusto lamang ng Lord, magtiwala ka. At yung number 2, manampalataya ka. Maniwala ka sa kakayahan ng Diyos. Inalam mo na kung sino siya. Nalaman mo na kung sino siya. Ngayon, ito yung moment para paniwalaan mo siya. Ito yung moment para manampalataya ka sa Kanya. Nang ma-stop na rin sa isipan mo yung mga bagay na hindi totoo patungkol sa Lord. Na yung Lord, ganito. Na yung Lord, hindi niya kayang ibigay ito. Na yung Panginoon,
wala lang. Hindi siya buhay. Hindi siya totoo kasi ayaw niya ibigay sa akin. Sabi ko kasi sa kanya, kung mahal niya ako, bigyan niya akong pera. Pero hindi niya ako binigyan ng pera, so hindi ako mahal ng Lord. Sabi ko sa kanya, kung totoo siya, kung buhay siya, bigyan niya ako ng pagkain. Dapat ngayong araw na to may kumatok sa bahay at bigyan ako ng pagkain. Eh hindi niya ako binigyan, so hindi siya totoo. Hindi siya buhay. Yung mga ganun pong kaisipan. Kapag kinilala mo yung Panginoon, naniwala ka sa Kanya, lahat yung babaguhin ng Lord. Lahat yun tatanggalin niya sa'yo. Bibigyan ka niya ng kaisipan na dapat iniisip natin bilang isang Kristiyano. Kaisipan na patungkol lamang sa Panginoon. Yung focus natin na dapat sa Lord lang. Hindi naman po natin, no? Kaya nga po, maraming pangako yung Panginoon eh. Ang dami-dami niyang pangako. Kung babasahin po natin yung Bible, kung babasahin mo yan lahat, makikita mo lahat kung gaano karami yung pangako ng Panginoon sa'yo. Yung pa lang sa pangako na yun, nakakagaan na ng pakiramdam. Sa pangako na yun, nakakabusog na. Sa pangako na yun, binabasa mo lang, lumalakas ka na. Ganun makapangyarihan yung salita ng Lord. At isa nga po sa mga pangako niya, yung sa Isaiah 40 verse 31. Sabi doon, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sige, nakita pa natin na yung mga nagtitiwala kay Yahweh, kahit na anumang pagsubok, anumang suliranin, etong pandemic, ang dami-daming problema, pero hindi ka mapapagod. Hindi ka susuko. Still, babangon ka, lalakad ka pa rin para sa Lord, tatayo ka pa rin, hindi ka mananatiling nakaupo lang, tatayo ka para purihin yung Panginoon, para magpatuloy sa Lord, na hindi mo hahayaan na masayang yung buhay na binigay niya sa'yo. Tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Ibig sabihin, ano man yung hirap, ano man yung iyak minsan na nararanasan natin, lungkot, pagdating sa Lord, lahat yun ibibigay mo. Pagdating sa Lord, magpapatuloy ka pa rin. Kaya tandaan po natin, yung Panginoon, may tamang bagay, may tamang panahon lahat para sa Kanya. Kaya niyang ibigay lahat sa'yo. Pero ayusin mo yung heart mo. Ayusin po natin yung motibo ng puso natin. Kasi minsan, o madalas, yun po yung mali. Yun yung hindi tama sa harapan ng Panginoon. Pinatunayan na lahat sa'yo ng Lord. Napatunayan na niya lahat sa'yo. Ikaw, mahalin mo yung Panginoon. Magtiwala ka sa Lord. Ang gusto lang na makita sa'yo ng Panginoon, ikaw naman. Ibig sabihin po, kumilos ka rin. Ang gusto lang naman na gawin ng Lord, na makita niya sa'yo, ay manampalataya ka. Maniwala ka sa lahat ng kakayahan niya. Hindi yung panay ka question ng question sa Kanya. Panay ka challenge sa Lord. Na ginagawa mo na siyang, parang pinaglalaroan mo yung word, pinaglalaroan mo na yung Panginoon. Tinetest mo siya, pero mali, sa maling kaparaanan, itigil mo na yun. Kundi ikaw, magtiwala ka lang sa Lord. Mas lumapit ka, magbasa ka ng Biblia, mag-devotion ka, purihin mo yung Panginoon. Mag-focus ka sa Kanya, sa gusto, at malalaman mo yung mga bagay na gustong gawin sa iyo ng Lord. Unti-unti tutuparin niya yung pangako niya sa iyo. Baka hindi mo alam, natutupad na ng Panginoon. Pero dahil nakafocus ka sa iba, nakafocus ka sa mga mali, nakafocus ka sa gusto lang na gawin ng Panginoon sa buhay mo, hindi mo na nararanasan. Kasi nababaliwala mo na. Kaya mga kapatid, yung Panginoon, uulitin ko po, marami na siyang napatunayan sa iyo. Ikaw naman, patunayan mo naman kung gaano mo siya kamahal. Patunayan mo naman na karapat-dapat tayong maging anak niya. Patunayan mo naman na ikaw yung deserving
sa love na binigay ng Lord, na hindi na sayang yung dugo niya doon sa cross para lamang sa'yo. Patunayan mo na karapat-dapat ka. Yun ang gustong makita sa'yo ng Lord. Kaya po sa oras na ito, bago po tayo manalangin, kung may mga bagay na nasabi ka sa Lord, mga bagay na tines mo siya sa maling kaparaanan, mga sinabi mo sa Kanya na kawalan na ng respeto sa harapan ng Panginoon. Ito yung moment, ito yung time para ihingi mo ng tawad sa Lord. Ito yung oras para i-confess mo na nagkamali ka. Ito yung oras para sabihin mo naman sa Lord kung gaano mo siya kamahal. Na ito yung oras na para sabihin mo sa Lord na karapat-dapat kang maging anak. Kaya wag niyo pong sayangin yung moment na to. Pikit mo po yung mata mo at ihingi mo lahat ng tawad kay Lord. Kung ikaw yung tao na yun, na challenge yung Lord sa maling paraan. Sige po. Confess natin and then i-offer, ibigay mo lahat yung sa Lord. Ano man yung dumi, ano man yung basura, ibigay mo lahat sa Panginoon. At hayaan mo yung Lord na linisin ka. At magsimula ka. Sige po, panalangin po tayo. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa oras nito. Salamat, Lord, sa wagas na pag-ibig mo. Salamat, Lord, sa buhay mo, God, na inalay mo, Panginoon, para lamang sa amin. Salamat, Lord, sa unconditional love, Panginoon, na patuloy naming nararanasan araw-araw. Salamat sa himala mo, Panginoon. Salamat sa mga pagpapala mo, God. Lord, patawarin mo kami, Panginoon. Kung minsan, Lord, challenge ka namin sa maling kaparaanan. Kung, Lord, kinu-question namin yung mga ginagawa mo sa buhay namin. At kung minsan, Lord, nagtatanong kami kung totoo ka nga ba, Panginoon, Lord, patawarin mo kami, Panginoon. Lord, tanggalin mo lahat ng basura, Panginoon, na meron sa heart namin, O God. Linisip mo yung isip namin, linisip mo yung heart namin, Panginoon. Sa ganun, Lord, malaya kami makakonect sa iyo, O God. Lord, salamat sa kapatawaran. Salamat sa oras na ito. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa kapangyarihan mo, sa kabutihan mo, God. Lord, napakadakila mo. Hawakan mo kami, Panginoon. Huwag mong hayaan na malayo kami sa iyo, God. Lord, matuto kami magtiwala lamang sa iyo, God. Magtiwala sa mga bagay na kaya mong gawin. Kasi walang imposible sa iyo, God. Ikaw yung Diyos, Panginoon, na hindi nagbabago, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Deserve mo lahat, O God, ng papuri. Deserve mo lahat ng pagpapasalamat, Panginoon. Kasi ikaw yung Diyos na tunay at totoo na kumikilos sa amin. Thank you, God. Lord, thank you, Jesus. Salamat po. Salamat sa lahat, Panginoon. Binabalik ko po sa iyo lahat ng papuri parangal sa pinakamataas na pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen and amen. Kaya sa oras po na ito, ibigay po natin lahat sa Lord. Sa Diyos po ang papuri.